So, good day mga ka-raider. Ito yung preparation ko pala bago ako umuwi ng Bicol. Late upload na to. Alam kong malubak talaga sa Bicol mga ka-raider. Pinagandaan ko to. Itong harap at likod ko, pinilitan ko ng bearing. Bearing ng gulong. Koyo rin para matibay-tibay talaga. Tapos kinarasahan ko kasi maulan din naman talaga. Para hindi masyadong pasukin ng tubig. Pag pinasok kasi ng tubig yan mga ka-raider, kakalawangin. Tapos doon masisira. For lubrication na rin para mga ka-raider. For lubrication niya. Yun mga ka-raider, magpapalit tayo ng bearing harap likod. Sabi sa tropa, 6301. Koyo mga ka-raider, koyo ang papalit natin. Koyo din yung basag. Papalitan ko na lahat. Dahil sa harap 6301. Ayan, 6301 dalawa. Tapos sa likod 6201. Ayan, 6201 sa 6301. So pag baklas ko na ito mga ka-raider, ito lang ginamit ko. Ayan. Tapos nilat ko lang siya. Note mga ka-raider, wala lang talagang makuhang pang sundot. Pinakamaganda dito mga ka-raider, yung kasintaba ng ehe o axle ng ating gulong. Mas maganda yung pang sundot mga ka-raider. Kasi mas papersa. Kumbaga magandang panundot yon mga ka-raider. Kung may ganun kayong bakal, mas maganda yon. Diskarte dito mga ka-raider para hindi mabasag yung itong mags. Unang popok dito, pangalawa, pangatlo, pa-cross. Ang sinasabi ko dito mga ka-raider ay yung cross cycle ng pagtanggal ng tornilyo. Ginagamit din yan. Ayan, pagtanggal ng mga ganyan. Ano yan? Sa tornilyo, iwas lost thread. Dito naman, iwas basag. So mga magagaling na mekaniko mga ka-raider, gamit na gamit yung ganyan. Alam nila yung mga ganyang galawan. Sinauna pa yan mga ka-raider. Hindi yung pupukpukan ng matagal doon. Tapos hindi siya pa-cross. So diskarte dyan mga ka-raider. Kunti ditong pukpok, kunti doon, kunti. Ganun lang. Ulit-ulit lang. Pantay yung pukpok ng mga ka-raider. Ayan. So ito. Sabi rin ng tropa, ito kasi yung bearing natin. Mas maganda. So comment nga kayo mga ka-raider kung mas maganda ba talaga itong may cover kaysa sa walang cover. Hintayin ko ang comment nyo mga ka-raider ha. Ganda raw to. Subukan natin. Itong may cover yung bearing. So ito mga ka-raider, mabas naman na siya. So mga ka-raider, pag natanggal nyo na yung isa, madali na lang siya. Ayan. Ayan o. Si open na open naman na. Natin sa maliwanag. Ayan o. Ang sinasabi ko dito mga ka-raider, pag natanggal nyo na yung isang bearing, yung pangalawang bearing sa kabila, kitang-kita na, litaw na. Baka kahit malaking pamukpok, pwede mong gamitin. Kumbaga yung patamaan doon sa bearing na yan, malaki na yung tatamaan mo para matulak mo siya. Dahil na siyang pukpukin. Kahit na ito mga ka-raider, kaya nyo na yan. So ito yung tinanggal natin mga ka-raider. Ayan o. Alog na rin talaga yun. Ito mga ka-raider, sa paglagay naman na ito yung bago, di ba? So ito yung luma. Ito yung bago. Pantayin nyo lang. As pukpok dito, pukpok doon. Ganun pa rin pa-cross. Unti-unti. Pukpok dito, pukpok doon. Left, right. Diba?
pa-cross konti-unti hanggang sa sumagad siya. Maramdaman nyo naman mga ka-rider pag sagad na. Pag pukpok nyo, medyo patigas na, tapos iba na yung tunog, sumagad na yun. Ito mga ka-rider, ang lapad naman ng thickness pala. Ayan, thickness ng bearing around 12 mm yung kapal niya. Sukatin naman natin dito. Ito mga ka-rider, ayan o, 12 mm. So ibig sabihin hanggang dito lang siya. Ayan o, ayan o, hanggang dyan lang siya. Itong part na to. So ito mga ka-rider, nilagyan ko na lang is para may lubrication siya. Itong bearing, ikutin ko na lang to. Pwede mo rin lagyan na lang yan mga ka-rider para smooth siya pumasok. Ayan mga ka-rider, konti na lang. So yung mga ka-rider, ito, huwag nyong kakalimutan na ilagay ito dito bago nyo lagyan ng washer. Baka kasi makalimutan nyo, ilagay nyo na agad to, magpapaklasoli kayo. So ilagay nyo muna to. Ayan o, pasukan ng ihe sa loob. Ito mga ka-rider, yung gantong tunog, sagad na yan. Ayan o, diba? Sagad na yan. Yan, sagad na yan. Pag ganyan tunog, sagad na yan. Kasi ito mga ka-rider, ito yung takip niya, diba? So, importante, linisin nyo rin yan. Kasi ito mga ka-rider, yung sumasala ng mga bubuhangin para makapunta sa ating bearing. Para nakakaiwas din ng kunting pasok ng tubig sa bearing. So maganda pa rin talaga, nakagarsahan tong bearing. Tapos maganda yung pagkakaselyo pa nito. Protection to sa bearing mga ka-rider, para hindi pasukin ng mga buhangin o dumi. Everything naman dito mga ka-rider, ayan sa rear, una kong tatanggalin yung maliit, yung 6201. Ayan, na pukpo ko na rin. Ayan o, 6201. Hindi ako focus. Ayan. Six to 6201Z. Yan siguro yung stock niya. 6201. Tapos sa kabila is ayan, Koyo 6301. So ito naman mga ka-rider, sa maliit na bearing, dito yan sa may malapit sa sprocket. So hindi nyo alam mga ka-rider kung gaano kalalim yung baon ito. Ayan o, ibig sabihin kulang pa sa baon. So ito mga ka-rider, dapat lumapat ng maigi. So babaon pa natin. Sa pagbaon nito mga ka-rider, so hindi na to pwede. Kasi pag ginamit mo pa to, kakapit din siya dito, babaon din. Mahirapan kayo magtanggal. So ginamit ko dito mga ka-rider is, saan na ba yun? Ang ginamit ko dito mga ka-rider is ito, 23 mm. Ayan o,
pasok na pasok. Kasi pag ito ginamit mo pa rin mga ka-reader, sasama siya. Mahirapan rin kayong tanggalin. So ito. Yung pagsalpak ng mga ka-reader yun sa likod, same lang ng process ng sa harap. So ito mga ka-reader, nasa Cavite na ako. So goods na goods. Siguro mga 200 na lubak ang dinaanan na ito mga ka-reader. Goods na goods pa rin yung bearing natin. Ang sekreto ng mga ka-reader sa ganun, na kailangan malaki yung gulong nyo, tapos nasa kondisyon yung mga bearing sa likod. Talagang hindi kayo papahiya niyan. Kahit na ilang lubak pa yan. So yung mga ka-reader, yung process sa likod, same lang yun dun sa harap. Okay, kung bago ka sa aking channel mga ka-reader, pa-subscribe naman, paki-hit ang notification bell para susunod na upload ko i-notify ka. At kung sa Facebook mo ta napapanood mga ka-reader, papalo na rin ako. Paki-share para makatulong sa mga kapwa natin motorista na nag-single motor. Ayan mga ka-reader, peace sa inyo. Palike na rin itong video. Peace.